Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang salitang takwa ay nanggaling sa salitang waka. Ibig sabihin, pagpigil o pagprotekta na ang tao sa kanyang takwa o takot kay Allah ay pinipigilan niya o pinoprotektahan niya ang kanyang sarili laban sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagsunod sa kanya at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Merong isang aya sa Quran na nababanggit ang isa pang anyo ng salitang ito. At ito ay sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O mga nanampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya mula sa apoy. Nang tao sa kanyang takwa, insyaAllah, ay inililigtas niya ang kanyang sarili at ang tao, tuwing nang siya ay nasa panganib, ay inilalagay niya ang kanyang sarili sa kaligtasan. Kaligtasan ng pananampalataya, kaligtasan ng pagiging matuwid sa kanyang asal, kaligtasan higit sa lahat na matatagpuan sa kanya-kanya nating mga tahanan o pamilya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tahanan o ang bahay o pamilya, ang pinakamaliit na unit ng isang lipunan. Na mula rito ay muusbong ang mga mamamayan ng isang lipunang Muslim, mga mamamayan na sa paglaki o paglipas ng panahon sa mga tao na nakatira rito, sila ay maaaring magdudulot ng kabutihan sa ummah o magdudulot naman ng problema sa ummah. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat na ang tao, ang Muslim, lalong-lalo na sa kanyang pamilya, ay mag-iingat at magdulot ng lahat ng mga pangangalaga rito, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na dumarating ang iba't ibang mga pagsubok na sumasalakay sa integridad ng pamilya dahil isinusulong ng mga makabagong konsepto sa panahon natin ngayon, mga makabagong ideolohiya, ang individualism, na mas mahalaga raw ang individual kaysa sa lipunan at mas mahalaga ito kaysa sa pamilya, na ang paglaganap ng ideolohiya na ito sa ibang mga bansa ay nagdudulot na nawawalan na ng saysay ang pamilya sa kanila. Ang bata, kapag lumalaki ito, ay lalong nagiging lapastangan sa kanyang magulang at hindi na nagpapahalaga sa kanyang magulang, na itinatapon na lamang niya ang kanyang magulang na matatanda sa home for the aged upang ang mga ito na ang ibang tao, ang mga ngalaga sa magulang na hindi na niya kailangan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala ay tumukoy sa iba't ibang mga aya sa Quran. At ganyan din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa napakaraming mga hadith na naggagabay sa Muslim kung paano niya aayusin ang kanyang pamilya, insyaAllah. At ang pamilya na ito o tahanan, unang-una sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Si Allah ay nagdulot na kayo ay makatagpo sa inyong mga tahanan ng kapanatagan. Ang tao, pagkatapos niya magtrabaho at siya ay napagod, umuwi siya sa kanyang tahanan upang magpahinga. Gayon din ang bata, matapos niya na magalugad ang mundo sa labas ng kanyang tahanan, ay umuwi siya sa kanyang tahanan upang bumalik sa proteksyon at pangangalaga ng kanyang mga magulang. Kaya napakahalaga mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang pamilyang Muslim ay magpapanatili ng mga values o pagpapahalaga ng Muslim sa tahanan dahil ito ay dinulot ni Allah na maging kapanatagan sa sinuman. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah tungkol sa aya na ito, Yadkuru tabaraka wa ta'ala tamamu ni'amihi ala abidihi. Na binabanggit dito ni Allah ang pagiging kompleto ng kanyang biyaya sa kanyang mga alipin. Bima ja'ala lahum minal buyuti allati hiya sakanun lahum, na dinulot niya ang kanilang mga tahanan, ano man ang bahay na meron ng tahanan na ito,
bahay na maliit, bahay na malaki. Ang mahalaga rito ay ang pamilya na bumubuo sa tahanan na ito. Na nagdulot si Allah na makakatagpo ang tao rito ng kapanatagan. Ano man ang makita niya na kaguluhan sa labas ng kanyang tahanan, paaralan, trabaho, pamayanan, o sa lansangan, ang lahat ng ito ay nakakalimutan niya o nakakapagpahinga siya mula rito dahil siya ay nasa loob na ng kapanatagan, kapayapaan, katiwasayan at seguridad ng kanyang tahanan. Na sinabi nga rin niya, ya'una ilayha wa yastatiruna wa yantafi'una biha sa'ira wujuhi al-intifa. Na ang mananampalataya na mayroong matinong tahanan, siya ay sumisilong dito at nakakahanap dito ng pagtatakip sa kanyang sarili na hindi na siya mauusisa o matitiktikan ng mga tao at hindi ni makakatagpo pa siya rito ng iba't iba pang mga kapanatagan. Ng kapanatagan na ito at iba't iba pang mga pakinabang ay siyempre ay uusbong lamang sa pamilya na pare-parehong kumikilala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at nagpapasakop sa kanyang relihiyon, ang Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakaraming mga suliranin ang hinaharap ang tao sa iba't ibang bahagi o aspeto ng kanyang buhay. Subalit, ang mga problema na ito ay masusolusyonan o kaya ay magkakaroon siya ng paraan upang maharap sa pamagitan ng isang mabuti, matatag at payapa na pamilya. Dahil tingnan na lamang natin ang mga tao na magulo ang kanilang mga pamilya, wala rin silang matatagpuan na katiwasayan sa ibang lugar. O maaring aabot pa sila sa punto na hanap na sila ng kaligayahan sa mga bisyo at iba't iba pang mga pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan na ba ang mga napahamak dahil sila ay nanggaling sa masasamang mga pamilya na hindi pinamamayanihan ng Quran at ng Sunnah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat na makilala ng tao na ang pamilya ay marapat na maging matiwasay, na ang pamilya ay marapat na sumusunod sa Quran at sa Sunnah dahil ito unang-una ay pananagutan ng mga magulang at ng ama, lalong-lalo na bilang haligi ng tahanan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, Inna Allah Ta'ala sa'ila kulla ra'in amma star'ahu afada dhalika am daya'aha. Tunay na si Allah ay magtatanong sa lahat ng pastol tungkol sa kanyang pinastol kung ito ba ay kanyang napangalagaan o kung ito ba ay nawasak dahil sa kanyang pagpapabaya. Hatta yas'al ar-rajula an ahli baytihi. At syempre itatanong din ni Allah ang lalaki sa lalaki ang tungkol sa kanyang tahanan, kung paano niya ito pinamunuan, paano niya tinustusan at pinangalagaan ng kanyang asawa at paano niya pinalaki ang kanyang mga anak. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating mga tahanan, hindi lang ito lugar na tayo ay napoprotektahan mula sa init, lamig. Hindi lang ito lugar na nakakatipid tayo sa pagkain. Hindi lang ito lugar na tayo ay nakakapagpahinga. Ang tahanan ay pumoprotekta sa tao sa iba't ibang aspeto ng kanyang katauhan, lalong-lalo na sa kanyang psikolohikal o kaya ay sa kanyang pag-iisip at damdamin. Ng tahanan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba liman malika lisanahu wa wasi'a baytahu wa baka ala khati'ati. Biyayaan naman ni Allah ang mga tao na pinipigilan nila ang kanilang mga dila laban sa masasamang mga pananalita. Gayun din ang tao na mayroong matiwasay na tahanan at ang tao na umiiyak dahil sa kanyang mga kasalanan. At gayon din, sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang katangian
5 katangian ng tao na kung taglay niya ang kahit isa lamang sa mga ito, siya ay nasa pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una rito, man ada maridan, yung tao na dumadalaw at nangangalaga sa may sakit. Kharaja gaziyan, yung tao na nagjijihad. O dakhala ala imamihi yuriduna ta'zirahu wa tawkirah, o kaya ay tao na nagpapasakop o sumusunod sa kanyang pinuno. O kaada fi baytihi fasallama an-nasu minhu wa sallama minan nas. At panghuli, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tao na nananatili sa kanyang bahay na dahil dito ligtas mula sa kanya ang kanyang mga kapwa-tao at siya naman ay ligtas mula sa kanyang mga kapwa-tao. Ligtas sa iba't ibang mga fitna, ligtas sa iba't ibang mga panlilibak at paninira, ligtas mula sa kung ano-ano pang mga pakana ng mga tao laban sa isa't isa. At lalong-lalo naman para sa kababaihan na ito ay inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. At syempre sa kalalakihan, dinugtong dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isa pang hadith, salamatur rajuli minal fitna an yalzima baytahu. Ang kaligtasan ng tao laban sa mga fitna o mga kaguluhan ay ang pananatili niya sa kanyang tahanan. Na kung para sa tao ay wala naman siyang mas mainam na gagawin kaysa sa pananatili niya sa kanyang tahanan, ay mas mainam nga na manatili na lamang siya sa kanyang tahanan, insyaallah. Liban na lamang kung kailangan niya nga na magtrabaho o kaya ay magjihad o kaya ay mangalaga sa may sakit at iba pang mga gawain na kapaki-pakinabang sa labas ng kanyang tahanan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang marami sa atin ay mas malaki ang panahon na nagugugol kasama ang kanilang pamilya sa kanilang mga tahanan pagkatapos ng trabaho o pag-aaral. Kaya marapat na paglalaanan ng tao ang mga panahon na nasa bahay siya, na ang kanyang presensya sa loob ng kanyang tahanan ay nagiging dahilan ng kapanatagan at hindi kaguluhan. Dahil maaaring mangyayari na mayroong ama na tuwing nang umuuwi siya sa kanyang bahay ay laging galit, na ibinubuhos niya sa kanyang pamilya ang kanyang sama ng loob sa kanyang trabaho o mga tao na nakasalamuha niya sa labas ng kanyang bahay. Ito ay maling asal ng sino man at hindi marapat na ugali, lalong-lalo na ng isang Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakainam na ang tao ay magkakaroon ng matiwasay na tahanan. Subalit ang matiwasay na tahanan na ito ay magsisimula sa pagkakatagpo niya unang-una sa isang matiwasay na mapapangasawa. Kaya ang sinasabi ng mga scholar ng pag-aasawa ay ang pagkakatagpo sa kalahati ng ating relihiyon, dahil ang ating mga asawa ay mayroong malaking kinalaman sa kung paano natin maisa sa buhay ang ating relihiyon. Na maaaring sila ay magiging mabuting impluwensya o maaari rin naman na sila ay magiging masamang impluwensya. Kaya nga, kung meron mang magugustuhan ang lalaki sa kababaihan ayon sa mga hadith, piliin niya yaong matuwid sa kanyang relihiyon. Kung meron man na magiging dahilan ang lalaki na panatilihin ng kanyang asawa, sa kabila ng iba't ibang mga kapintasan na maaaring nakikita niya rito, panatilihin niya ito na kanyang asawa at huwag niyang hihiwalayan kung ang babae na asawa na ito ay matuwid sa kanyang pananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa katotohanan ng pagiging mag-asawa ay marapat na katiwasayan, kapanatagan sa tao, ay sinabi niya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Kabilang sa mga tanda ni Allah na lumikha siya mula sa inyo ng mga mapapangasawa upang kayo ay makatagpo ng kapanatagan sa kanila. Kapanatagan sa inyong relihiyon, kapanatagan sa buhay pamilya, at kapanatagan sa lahat ng natitirang mga panahon na kayo ay mag-asawa. Na mahalagang bahagi ng aya na ito ang karugtong nito. Sinabi ni Allah, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. At si Allah ay nagdulot sa mga mag-asawa ng pagmamahal at habag. Na marapat sa mga mag-asawa na sila bukod sa pagmamahal
ay marapat na mayroon ding habag sa isa't isa. Habag na magdudulot, na sila ay magdudulot ng pakinabang sa isa't isa, mag-aalis ng pinsala, magsasama alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at tutupad sa lahat ng mga isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng kanilang makakaya, insyaallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tahanan ay isa sa mga aspeto ng lipunan na maaari nating masabi na fitrah o natural para sa tao. Subalit ito nga ay sinasalakay ng mga makabagong ideolohiya at nabubura ang mga values o pagpapahalaga nito dahil sa paglaganap ng mga kanluraning mga values o pag-uugali na sa pamagitan ng mga ito ay tinatrato ng tao ang kanyang pamilya. Tayo ay marapat na maging mga Muslim, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi lamang sa masjid. Tayo higit sa lahat ay marapat na maging mga Muslim, mga mananampalataya sa ating kilos, pananalita, at sa ating mga damdamin, sa ating mga tahanan, lalong-lalo na.